Merong mga players sa NBA na teenager pa lang may tendencies na umangat pa ang kanilang height sa measurement nila sa naganap na NBA Draft Combine. Dati, madidefine mo position sa basketball depende sa height mo. Ganun pa rin naman ngayon, pero iba na sa NBA. Positionless na kasi di umano. At yung tumatagal talaga sa liga, mga multi-dimensional player na kaya maglaro din ng multiple position. So dati, meron lang ako nabasang article na inanap ko ulit. Kaso nga lang wala pa tong medical proof. Pero may sikreto di amano ang mga NBA players para tumangkad. Kaso hindi ko naman mailagay sa episode na to kasi nga sikreto pag sinabi ko hindi na. At isa pa nga yung walang medical proof, walang pagbabasihan kahit ilagay ko pa. Pero ito kasi yan, merong mga NBA players na nasa 20s na pataas pero tumatangkad pa rin. So dati meron akong ginawang episode na kahit nasa mid-20s na pwede pa rin umingkrease yung height nila. At nababago pa rin yung game or umaangat din. Lalo na dun sa mga players na dineclare na ang kanilang bagong height. Ang una dyan si Alperen Sengun ng Houston Rockets. 21 years old na siya at isa sa merong best second year or sophomore season. Sa rookie season kasi niya, noong 2022, meron siyang 9 points at 5 rebounds per game. After ng kanyang ikalawang season, nag-average naman siya ng 15 points, 9 rebounds, 4 assists at 33% mula sa 3-point area. Nasa 19 years old pa lang siya going 20 nung maglaro siya sa NBA. Ang height niya noon 6'9". Ayon pa kay Sengun, matapos ang kanyang rookie season nang sinukat siya, naging 6'10". Walang sapatos to. After ng kanyang sophomore season naman, itong kakatapos lang, naging 6'11 na. 2 pulgada agad ang tinaas ni Sengun sa loob ng 2 season. Yung wingspan niya ang hindi ko lang ma-check kung kasabay din yun. Nang 6'10 kasi si Sengun, umakyat na ang kanyang rebounding average. Ngayong 6'11 na siya at 21 years old pa lang ay may potential pang umabot ng 7 feet at mag-increase din ang rebounding average niya ayon sa mga analyst. Nagiging effective kasi sa ibang NBA players na kapag tumangkad sila habang nasa NBA, nag-i-increase din ang kanilang average. Kasi nga, meron na silang hidden advantage. Tulad ni Giannis, bagay talaga sa kanya yung nickname niyang Greek Freak. Kasi ng 2013 nang pumasok siya sa NBA, 10 years ago, 6'8 and a half ang height niya. Naging 6'9 yun, 6'10, 6'11 at ngayong 2023 season, 7-footer na si Giannis sa edad na 28 years old. Nag-average pa siya ng 31 points, 11 rebounds, 5 assists per game. Mula 6'8 sa 10 taon, naging 7-footer si Giannis. Ang kakaiba pa kay Giannis, yung kanyang katawan talaga. Dahil ang sinukat siya dati ng Bucks, bukod sa projected na tatangkad siya after ng kanyang unang season, nagpabigat siya ng katawan na mataas yung muscle rate. Kaya hindi naapektuhan yung kanyang bilis. Base pa doon, ang average kasi ng Achilles tendon sa measurement ay 6 inches para sa mga adult. Ayon yun sa sports science. Paghaba ng Achilles tendon, mas flexible. Ang sukat kasi ng kay Giannis, hindi ito yung iniisip nyo na iba. Nasa 13.5 inches, doble ng average. Kaya di umano ganong kabilis at ka-explosive si Giannis dahil sa physical attribute na meron siya. Bukod pa doon, naiiba-iba ang katawan niya kada taon. Halos sa nakaraang 4 na taon, tumatangkad siya plus naiiba yung timbang at yung muscle rate pa niya. Si Kyle Kuzma na draft noong 2017 bilang pang 27 ng Brooklyn. Na-trade siya sa Lakers. Edad niya noon, 22 years old na. Ibig sabihin, lagpas na sa average na edad na nanadraft sa NBA na at least 20 years old. Ang height noon ni Kuzma, 6'9" na merong kasamang sapatos doon or nakasuot siya ng sapatos. Usual para sa mga small forward at power forward position. Nang mapunta siya sa Wizards, nag-average naman siya sa loob ng 2 season ng 19 points, 7 rebounds at 3 assists per game. Halos katulad ng kanyang first 2 season ng NBA. Bago mag-umpisa ang 2023 season, sinukat ulit si Kyle Kuzma. Ang height niya sa edad na 27 years old ay 6'10 and a half na may sapatos to. Dati kasi si Kuzma 6'9 and 1/4 na may kasamang sapatos. Yung height ni Kuzma at ni Giannis, nangyari yon nang lagpas na sila ng 25 years old. Yung 2019 kasi merong rule sa NBA na kailangang sukatin ulit ang actual height ng mga players para malaman talaga. Ito yung walang sapatos. Dahil yun para magkaroon ng transparency sa mga players at sa mga team. Magagamit kasi yun sa scouting.
Kaya meron mga players doon ang naiba talaga ang listed height. Si Lebron at si KD mas matangkad sa kanilang dating listed height. At dahil sa mga nangyari sa mga players na nasa mid-25 na, ay meron pa mga players dyan ang hindi pa officially nasusukat ulit. Tulad ng gagawin sa training camp. At meron ulit pwedeng mabago doon.